Muli isang magandang gabi po sa ating lahat. Noong ako po ay naka-assign pa sa Cebu, madalas po akong bumibiyahe mula Cebu pa Manila and vice versa. At isang beses, pabalik po ako ng Cebu, meron akong nakasabay, nakatabi sa eroplano na isang tatay. Pag upo ko, ramdam na ramdam ko kahit di nagkakasalita si tatay na meron siyang mabigat na dinadala. Talagang gano'n na lamang yung itsura ni tatay na di maipintay mo ka. Kaya after some time, parang hindi rin ako komportable, nagpakilala ko sa kanya. At doon na nga siya nagsimulang mag-open up ng kanyang saloobin. Lalo na nung nalaman niyang ako isang pare, nagkwento na siya. Siya po pala ay isang OFW at matagal-tagal din nagtrabaho sa abroad. Yung araw na yun daw ang kanyang pag-uwi, pabalik sa kanyang pamilya. Pero sa kasamaang palad, yung last day niya sa trabaho, pag-uwi daw niya galing sa trabaho, pagbalik niya sa kanilang boarding house, kung saan nakatira rin yung mga kasamahan niya sa trabaho na iba't ibang lahi, pag-uwi daw niya, napansin niya na parang may nakailam ng kanyang mga gamit sa kwarto. At doon nga niya napansin na yung huling sahod niya mula sa kanyang employer ay wala na sa kanyang bag at hindi na matagpuan. Kaya gano'n na lamang yung panlulumo ni tatay nung makita ito, nung malaman niya ito. Sinubukan daw niyang mag-imbestiga at magreklamo sa mga kinauukulan, ngunit pinagtulungan lang daw siya ng kanyang mga kasama sa bahay. In short, wala na siyang nagawa, kundi umuwing luhaan. Kaya naman habang binabahagi niya yung karanasan na ito sa akin, talagang bakas na bakas sa mukha niya, yung isang tao na very disappointed, na hinayang at masama yung loob sa mga nangyari sa kanya. After some time, sabi ko sa kanya, Tatay, wala naman po akong may offer na ibang tulong sa inyo, kundi yung ipagdasal kayo. Gusto niyo po ba magdasal tayo dito? Sabi niya, sige ho, Father, baka makatulong-tulong na gumaan yung aking pakiramdam, yung aking dinadala. At sabi ko sa kanya, ano po ba yung gusto niyong hinging grasya sa ating panalangin? At nag-pause siya ng mahaba-haba. Parang pinag-isipan niyang mabuti yung kanyang hihinging grasya sa Panginoon. And after some time, after a very long pause, sabi niya sa akin, gusto ko pong hingin sa Panginoon ang grasya na mapatawad ko yung mga taong gumawa sa akin ito. So nagdasal na kami. Pagkatapos naming magdasal, nagsalita ulit si tatay. Sabi niya sa akin, Father, sa isang banda, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakauwi pa rin akong buhay sa aking pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na maayos yung pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang at hindi ako yung magnanakaw. Hindi ako yung gumagawa ng masama sa aking kapwa. Yung pera, maaring mapalitan yon. Pero yung mabuting asal, yung dignidad bilang isang mabuting tao, hindi basta-basta napapalitan o nakukuha. At medyo gumaang-gaang na nga yung pakiramdam ni tatay. My dear friends, in the gospel, we are presented with 10 lepers who were ostracized from society. They call out to Jesus for pity, recognizing their own helplessness and spiritual leprosy due to sin. Jesus commands them, "Go, show yourselves to the priests." This commandment requires an act of faith, as they are healed as they were going. Their obedience to Jesus, not a feeling of being healed first, leads to their cleansing. Ngunit sa 10 pinagaling, isa lang po yung bumalik para magbigay ng papuri sa Diyos. When the Samaritan leper returns to thank Jesus, he tells him, "Rise and go, your faith has made you well." In the original Greek, the word used for "made you well" can also mean, "Go, your faith has saved you." The other 9 were cleansed, but only the one who returned with gratitude was saved in a deeper and spiritual sense by Jesus. The Samaritan's act of returning to praise God and thank Jesus highlights the importance of gratitude, pagpapasalamat. The word Eucharist reminds us that every Mass is a feast of gratitude
for God's blessings, especially for the gift of His Son. The other 9 were mere consumers of grace, taking the gift without giving thanks. At ito po yung hamon sa atin ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Suriin ang ating buhay at tignan. Magaling lang ba akong humingi sa Diyos, ngunit nakakalimot ng magpasalamat, magpatotoo, kapag natanggap ko na ang biyayang aking hinihingi sa Diyos? Alam niyo po, ako ay director ng Miraculous Medal Apostolate at marami po yung I-encounter kong tao na humihingi ng panalangin through the intercession of the Blessed Mother. At marami sa kanila nakakatanggap naman ng answered prayer. Pero nakakalungkot po kasi pag hinihingan ko sila ng mga testimony, pagpapatotoo, marami ng dahilan. Kasabihin, Father, baka mali-mali yung English ko, nakakahiya. Father, baka isipin nila baliw ako. Kapag mahihingin tayo, masigasig tayo, pero pag nakuha na natin yung hinihingi natin sa Diyos, masigasig pa rin ba tayong magpasalamat at magpatotoo sa kabutihang loob ng Diyos? Ang buhay ba natin ay nagpapakita ng isang buhay na pagpapasalamat sa kabutihang loob ng Diyos? True gratitude involves acknowledgement of God's goodness, not just a passing thought. The gospel invites us to seek a greater healing than just physical healing. It calls for the spiritual healing and salvation that comes from a personal and thankful relationship with Jesus. Sabi po ng isang writer na si William Law, the shortest and surest way to happiness is to make it a point to thank and praise God for everything that happens to you. For it is certain that whatever seeming calamity happens to you, if you thank and praise God for it, you turn it into a blessing. Mga kapatid, on this great jubilee year of hope, amidst the scandals of corruption, divisions, natural calamities, bagamat mahirap umasa at magtiwala na may pag-asa pa ang ating bayan, bagamat wala tayong kasiguruhan sa ating kinabukasan at kaligtasan. May we never lose hope. May we still see the goodness of God and others. May we always see the blessings that come our way, no matter what. When we live grateful lives, we experience peace. When we live grateful lives, we never lose hope. For we know that God is good, that God is merciful, that our God will never disappoint us. Like the leper who came back to glorify the Lord and thank Jesus, may our lives be a living testament of gratitude to the power and goodness of God. May we ourselves become instruments of hope here and now. Amen.